Mabuti na lamang talaga at naka-order ako nito ng itong ating pang para siyang blender, pero hindi naman siya blender. Ano bang tawag dito? Para siyang food processor ba 'yon or meat grinder? Basta yun na yun, pang ano siya, pang giling. Kasi marami siyang magiging gamit. Ayan, katulad nito, nag-ano ako dito, itong mga tira-tira ko na cake. Bali, inano ko siya dito, ayan, ginrinder ko siya dyan. At sobrang bilis lang, kahit sobrang dami din ang aking inilagay, konting ikot lamang, ayan, durog na kaagad. Eto na lahat yung aking nagawa, ayan, di ba, ang dami. Bali, yan kasi ay mga tirado sa aking mga cake na ginawa dati, yung mga ibabaw niya na pinagtanggalan ko, yung nakaumbok na cake. At meron naman ako mga tab dito, dahil dito ko nga ilalagay itong ating mga, mga cake na dinurog na. Naglagay muna ako diyan ng 1 cup, pagkatapos ayan, ko siya, yung dinidikdik ko. Mas marami, mas siksik, or mas dikdik, ayan, mas maganda ang ating pagkakagawa. After ko siyang maapatas, ay ito naman yung aking whipped cream na whip it pala na pang frosting ko nga diyan sa ibabaw. Bali, ayan, nilalagyan ko lang naman yan ng paganyan. Lalagyan ko lang naman yan lahat. Lahat ay dapat matakpan kasi yung ating cake na inilagay dito. Pagkatapos nyo ilagay ng whip it na yan, ayan, gaganyan ko lamang yan para medyo mag-flat na nga siya. Or pwede namang hindi na i-flat ng ganyan, depende pa rin sa inyo kasi may nakikita ko na hindi na nila pina-flat. Pagka lagay nung piping na gamit yung piping bag, diretso na. After mailagay ang cream, ay ito naman yung another 1 cup ng ating cake. Ano bang tawag dito? Basta yung crepe na yung cake na dinurog-durog. Same proseso lang din. Pagkalagay, ayan, aking didikdikin na ulit diyan, aking sisiksikin or yung papantayin. Pagkatapos ko nga maipatas yan diyan at makita ko nga na pantay na at okay na, ay ito naman nga at nagpipe naman ako dito ng rosette dito sa ibabaw na ito. Nung una medyo mahirap kasi masyadong kumakapit yung aking whip it or sobrang tigas pa ata baga kasi nga ito nga ay tira din lang ng mga nakaraan na ginawa ko. Pero ika nga patient nga lang daw sa paglalagay at ano rin yan. Ayan, kita nyo, nung magtagal-tagal na, medyo naging okay na at medyo napabilis na yung aking paglalagay. Nung una kasi kumakapit or sumasama yung pinaka-cake niya dyan sa ating cream. Kaya ako medyo nahirapan dun sa una. Pero ayan, naging okay na nung bandang huli. At eto na nga po ang ating isang tub. Ayan, nakikita nyo ho ba? Punong-puno ang ating isang tub. At meron naman ho ako ditong chocolate syrup. At ayan nga, at inilagay ko na nga dyan sa ibabaw. Ayan, nilagyan ko lang ng paganyan na style. Pero kung kayo ay may iba pang idea ng paglalagay, pwede naman yung ilagay din. At eto na nga ang ating cake in a tub. Ayan, ito ho ay binenta ko. Pero ubos na ho ito nung time na ito. At itong video na ho, ito yung late upload na nga laang ho. At eto na nga ho ang aking nagawa. Ayan, nakagawa ho ako ang 4 na tub. At ayan nga, meron iba-ibang kulay. Dahil nga ayan ho ay tira ko pa no. Ako yung mga gumawa ng cake. Yung mga pinang frosting ko. At ayan nga, kaya iba-iba. Pero okay lang yan, diba? Ang ganda rin naman ng kulay. Naka-4 na tabo ang aking nagawa. Masarap po iyan, promise. Pag natikman nyo na, dahil ako nga talagang sarap na sarap diyan. Kapag kaya ng ganyan ng style lang aking nagagawa. Pero kung gusto nyo naman ay plain white lang, ayan, pwede naman ho yung plain white lang. Nasa inyo na rin kung gusto nyo na may mga kulay-kulay. Tapos ayan, nilagyan ko na rin yung takip yung ating tub at ayan, ilalagay ko muna sa ref. At ayun, tapos na ang ating cake in a tub. Yun lang, salamat sa panonood. Hanggang sa muli.